Hi! Kumusta na kayo? No, I'm Cleofe, no? Nandito na naman ako, si Cleofe, na i-share ko sa inyo ang Word of God. Dito natin nakukuha sa The Purpose Driving Life, no? Andito na po tayo sa chapter 13, no? And kumusta na kayo, no? Ganun pa rin, no? Marami bang blessings? Yan ang parating sinasabi ko. Marami bang blessings? Marami bang trials, no? Ganun talaga, no? Kailangan natin na parating magpasalamat sa ating Panginoon. Maraming blessings, ibig sabihin nun ay answered prayer, no? Yung hindi natin sa Panginoon ay binigay na niya. Meron pang not yet, meron pang maybe, gano'n, no? Marami bang trials? Ang ibig sabihin naman noon ay kailangan maging matatag tayo, no? As a Kristiyano, no? Kailangan na may matatag tayo para bang lesson learned, no? Parang gano'n, no? Oo, hindi tayo mag-discourage ka agad, no? Laban lang. Kasi nandyan si ang Diyos, no? Si Lord, nandyan siya, no? Hindi na tayo papabayaan. Basta lang, kailangan talaga natin na magdasal, no? Na magkaroon tayo ng connection sa ating mahal na Panginoon, okay? So, nandito na po tayo sa chapter 13, no? Ang title dito, ang pagsambang nakakalugod sa Diyos, okay? So, dito po tayo sa Marcos 12, verse 30, no? Ako na lang, magbabasa ako ng verse na ito, no? Ibigin mo ang Panginoong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong pag-iisip mo, at ng buong lakas, no? Yun ang sabi rito ng ating Panginoon. Ibigin mo raw ang Panginoon Diyos ng buong puso, no? Sa puso natin talaga, kailangang mahalin talaga natin siya na hanggang salita lang, no? Kailangan sa buong puso talaga natin, no? At buong kaluluwa mo. At buong lakas, no? Kaya yun ang gusto ng Panginoon para sa atin, no? Nais ng Diyos ang buong pagkatao natin, no? Nais ng Diyos ang buong pagkatao, no? Natin daw. Ayaw ng Diyos ng isang parte lang ng iyong buhay. Ayaw niya na yung, syempre, no? Let's say, pumunta ka ng church, no? Sa church lang, doon ka lang, no? Nandun ka, nakafocus ka kay Lord. After that, paglabas mo, wala na, no? Balik ka ulit sa dati. Ayaw ng Diyos noon. Ayaw niya ng, parte lang. Halimbawa, let's say na, siyempre, noon ko pa din sinishare sa inyo, sa isang linggo, no, ay sabi ni Lord na siya lang, isang araw nga lang siya, di ba? Sunday lang, kailangan lang talaga, no? But sometimes, nagwo-work pa rin tayo. Sometimes, pumupunta sa ating mga promises, no? Tatay sa mga iba-ibang lugar dahil mas inuna natin yung mga gusto natin, no? But ang sabi ng Panginoon, even though sinabi natin, oh, mahal ko ang Panginoon, pero mas gusto ko hindi mo na ako magsisimba ngayon. No, pumunta ako sa ibang may promise ako dun sa friend ko, di ba? May birthday doon, no? Di ba? Parang ganun. Ay ng Panginoon ng ganun, no? Gusto niya na, kung mahal mo talaga siya, buong puso mo talaga, no? Buong puso mo talaga, hindi yung, kaunti lang, no? Hindi yung, sabi dito, hindi yung isang parte lang daw ng iyong buhay. Yun ang sabi dito, no? Hiningi niya ang buong puso mo, buong kaluluwa, buong isip at buong lakas. Yun ang gusto niya. Hiningi niya lahat yun, no? Yun ang gusto ng ating Panginoon, no? Na tayo talaga ay maging kalugod-lugod sa Kanya, no? Kalugod-lugod sa Kanya. Ayaw niya yung, ayaw niya yung lilitaw, paano ba yan? Lilitaw, susulpot, aalis. Paano ba yan? Yung on-off, parang gano'n, pupunta ng simbahan, o hindi, or maging mabait ka, tapos pag may sumbong ka, galit ka agad, di ba? Yung on-off, di ba? Hindi lang naman kasi na pupunta ka sa simbahan na ipakita mo sa Panginoon, mga kaibigan mo, na ikaw ay talagang tunay na Kristiyano. Of course, alam natin sarili mo, no? Paglabas natin, ay kahit sa private natin, sa work natin, sa mga surroundings natin, no? Pakita talaga natin na we are Christian, na tayo mga anak ng Diyos. Yun ang gusto ng Panginoon, no? Yun ang gusto makita ng Panginoon sa bawat sa atin, no? Sa atin, no? Kasi hindi ang sabi dito,
hindi interesado ang Diyos sa walang kabuhay-buhay na commitment. Di ba? Ayaw ng ganun niya. Ayaw niya yung sinabi ko sa inyo, on-off, no? Ayaw niya. Ilagyan natin, hilaw. Ano ba yun? Hilaw? Warm? Parang gano'n, no? Hindi, mahal mo ang Diyos, naniniwala ka sa Panginoon, pero, ano yun, hindi ka devoted, no? Wala kang commitment talaga sa Panginoon, no? Andun pa rin yung, ugali mo na hindi mo na itapon, no? Ganun pa rin ugali mo, madali kang magalit, madali kang, ibig sabihin, nasa sanlibutan ka pa rin, no? Ayaw niya na gano'n. Gusto niya na, kahit na kailangan na mayroon ka talagang commitment sa Panginoon. Yun ang gusto ng Panginoon, no? Okay? Dahil, gusto niya na kailangan sumunod tayo sa Kanya. Kaya kailangan, ang sabi niya, ang hangad niya, buong devotion, no? Ang hangad niya ay buong devotion mo at hindi ang maliliit na piraso ng iyong buhay. Yun sabi niya, no? Okay, lagyan natin. Paano ba yun? Ilagyan natin, no? Sunday na pumunta tayo sa church. Ilang oras ba sa church? Sa amin kasi, ilagay natin, aabutin ng, kasi with fellowship pa yun, no? Di ba? With fellowship pa, meron pa mga sodan, meron advice ba yun? Ibig sabihin, no? Oo, meron pa mga ganon. Oo, marami pa talaga. So, abutin siguro mga 1 or 2, mga 3 hours, ganon. Pero kung gusto lang makinig ng sermon, it's okay. Pero kung gusto nilang kumain pa, and then with fellowship, na para magkaroon, no, kasamahan mo sa church na gusto mo makipag-usap pa, fellowship, yun, gano'n ang ay umabot ng mga 2 to 3 hours, no? Pero sa church, sa amin kasi ito, house church, di ba? Pero sa church talaga, siguro abutin siguro kasi kami noon, abutin ng 2:00, pero hindi na 2:00 ang start, pero nandun na kami mga 1, natatapos na mga 5 hours, gano'n. Depende yun kung may mga meeting, mga et cetera, mga gano'n, no? But, yun lang, pero syempre, pumunta ka sa church, gano'n, excited ka. Yung 5 hours, pinakatagal na 5 hours lang, nandun ka sa Panginoon, nandun ka sa Kanya, andun yung commitment mo sa Panginoon, andun ka sa pulpito, magbabasa ng Bible, o ano pa man, no? Nasa music ministry ka, yun lang. And after that, wala na. Pagdating mo sa bahay, Monday to Saturday, ayun na, wala na. Nasa work ka na, andun na yung mga chismisan, andun na yung mga na wala na yung patient mo, andun na yung nabubuglot ka na stress ka na, yun, no? So, ayaw niya ng gano'n, no? Gusto niya na buong puso talaga, gusto niya mag-devotion ka talaga, no? Mag-devotion ka kahit wala ka sa church, no? No? Ayun ang maliit, ayaw niya ng pangalawa lang siya, ay niya na pinakalas na maliit lang na piraso na mahal mo lang siya sa counting sandali lang. Tama ba yun? Tamang counting sandali lang. Parang ayaw niya ng gano'n, no? So, ang uri ng pagsamba ay may 4, no? May 4 na katangian. Okay? Ang uri ng pagsamba ay may 4 na katangian. Una ay saglit lang, ha? Siya na kayo. Parang upan kasi sige, okay. Ang uri ng pagsamba ay may 4 na katangian, no? One is, ang Diyos ay nalulugod kapag ang ating pagsamba ay tama, no? Nalulugod daw ang Diyos kapag ang ating pagsamba ay tama. So, ang tawag dito ay pagsamba sa Diyos-Diyosan. Yan ang sabi dito, no? Ang pagsamba sa Diyos-Diyosan, no? Ayaw ng Panginoon. Sige, basahin na lang natin para para diretso na lang, no? Basahin natin dito sa Exodo 20 verse 23 to
3 to 6. Okay? O, ito na. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kang gagawa ng imahin ng anumang nasa langit, nasa lupa o nasa tubig upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuran ni sambahin sapagkat ako si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibugho, no? Mapanibughuin Diyos. Yun ang sabi niya dito sa Exodus 20 verse 3 to 3 to 6, no? Yan ang sabi niya dito, no? Ito lang ang sinulat ko, no? Tinankay natin sa wala na siguro yung aking tab. Tingnan natin, no? Saglit lang, no? Titinan ko yung baka walang electric. Walang. Sana meron. Try it. Sana meron pa, no? Ay, wala na nga. Hindi ko na yan ang sabi dito sa Exodus 23 to 6, no? Yan ang sabi dito na huwag daw tayong sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin, no? Siyempre, ito lang, nakasulat kasi ito sa Biblia, kapatid, no? Hindi alam naman ng mga Kristiyano, alam naman ng mga pastors diyan, no, na andito yung sa Bible, no, na huwag kang sasama sa ibang Diyos maliban sa akin. Siyempre, ang Diyos ay, no, na hindi naman hindi siya ribulto, no, Diyos-Diyosan, no? Mayroon kasing iba na gumagawa sa gawa ng tao, gumagawa ng Diyos-Diyosan, parang gano'n, no? Parang gano'n, no? So, gumagawa ng mga imahin, no? Ayaw ng Panginoon, no? Dahil siya ay mapanibughuing Diyos. Yun ang sabi niya, no? Dahil ang sabi dito, no, sa John 4:24, no? Ang sabi dito, ang Diyos ay spirito at ang kanyang nagsisimba ay kinakailangan magsamba sa espiritu at katotohanan, no? Ang Diyos ay espiritu. Hindi pa kasi natin nakikita ang Panginoon, di ba? Alam natin 'yon. Kaya huwag tayong gumawa ng Diyos-Diyosan. Huwag tayong gumawa ng kung ano pa man na pag minsan may masakit pakinggan, no, yung hindi pa ganong nalililiwanagan, but I'm say pasensya na dahil according to the Bible, no, sa Biblia talaga siya na syempre if you love God, di ba? Kuwan pa kasi siya eh. Buhay pa kasi tayo, di ba? Buhay pa kasi tayo kaya hindi pa natin nakikita yung image ng Panginoon, okay? So, ngayon, kung gagawa ka ng imahe, gawa yun ng tao, di ba? Kukuha ka ng simento dahil gusto mo concrete yung pagka-image ng imahe, Maria or Diyos, di ba? Pero gawa naman kasi yun ng tao eh. Pag nahulog, basag na, di ba? Basag na siya. Siyempre, common sense lang yan, kapatid, di ba? So, ito ang nakasulat dito, no? Dahil ang Diyos ay, no, ang sabi dito, ang Diyos ay espiritu kasi siya eh, di ba? Espiritu siya. Yun, espiritu kasi siya. So, di pa natin siya nakikita. Siguro pag makikita natin siya, pag tayo patay na, kukunin niya tayo, nakikita na natin siya, di ba? So, but andyan siya, nakikinig siya sa atin, hindi natin siya nakikita. Nakikita tayo ng ating Panginoon, hindi natin siya nakikita. Kaya huwag tayong gumawa ng Diyos-Diyosan dito nakasulat dito sa Exodus, no? 23 to 6, no? Oo, dito nakalagay, no? Sa Exodus, no? Wala, pasensya lang. Hindi, babasa ko sa hanggang 3 to 6, kaya lang, wala pa lang pa siya eh. Wala siyang, hindi ko nasaksak yung isa kong paano. Ngayon, ito siya, no? Yan ang sabi rito, no? So, number 2, no? Yun ang una, no? Kailangan tama ang pagsamba mo raw. So, yung una, ang Diyos ay nalulugod kapag ang ating pagsamba ay tama. Yun ang gusto niya. Gusto niya, sambahin mo siya sa espiritu dahil siya ay espiritu, no?
Dito sa, mabasa natin nga rito sa John 4:24, no? No? No. So, number 2 ay, ang Diyos ay nalulugod kapag ang ating pagsamba ay tunay. Yan ang sabi dito, no? Ang Diyos ay nalulugod pag ang ating pagsamba ay tunay. Nasabihin ni Jesus na ibigin mo ang Diyos ng iyong puso at kaluluwa. Ibig sabihin ay ang pagsamba ay dapat maging tunay at taos puso. No, yun ang kanina ko rin ang sinare ko sa inyo na tunay talaga siya, genuine, hindi yung oo, you believe in God, pero hindi naman siya tunay, hindi talaga pasok sa puso mo dahil nothing changed, di ba? Hindi naman kasi nagbago yung kasi nakikita ka sa kilos, kapatid eh. Even though you're so talented kahit na memorize mo lahat ng verses, kahit nag-church ka, pero makikita kasi yun sa ugali, no? Sa ugali natin, sa actions natin, no? Doon kasi yun nakikita, no? Kaya, ang gusto ng Panginoon ay yung tunay talaga na nagsamba ka sa Kanya, yung tunay talaga na nagbago ka na, no? No, na bago na yung pagkatao mo, yan ang gusto ng Panginoon. Okay? So, ang Diyos ay, number 3, no? Ang Diyos ay nalulugod kapag ang ating pagsamba ay pinag-isipan nating mabuti, no? No? So, sa buhay daw ng sa pang-araw-araw, pag-isipan nating mabuti, no? So, kagaya na, no, tayong mga tao kasi, kailangan bago natin bago tayo kumilos or gumawa, kung ano man, pag-isipan muna natin kung ito ba ay makasalanan or hindi ba? Parang gano'n, no? Oo. Kailangan nating pag-isipan ng mabuti kung ito ba'y nakakalugod sa Panginoon, no? Or hindi, no? Or, sige lang, kaunti na ng lie, no? Kaunting lies, patatawarin ako ng Panginoon. Ayaw niya ng gano'n, di ba? Oo, kailangan, pag-isipan mo natin to, no? Kung nakakalugod ba ito na sa ating Panginoon. Anyway, andun na lahat yun, no? Sa my favorite verse na gusto ko rin na gusto ko rin ipamumuhay, no? Of course, no? Oo, hindi ko naman masabing pinamuhay ko na, no? Because I'm a human, no? But of course, I'm trying, no? Na kailangan pa rin natin na kung if we love God, kailangan natin na ipamuhay natin. Andun yung sa fruit of the Holy Spirit. Makikita mo doon na doon ka nagbago doon sa Galatians 5:22-23. Yun po ang favorite na verse ko talaga, no? Dahil gusto kong of course maging kaluglugod, no, sa ating Panginoon, no? Na makita niya na nagbago na tayo, nagbago na kayo, nagbago na tayong lahat, di ba? Ganon yan. So, kailangan pag-isipan mo natin ng mabuti, no? Lalo na pag yung, so, siyempre sa araw-araw talaga, di ba? Even kahit ako, nangyayari yun sa akin pag yung merong pasaway sa trabaho, di ba? Pasaway sa trabaho, patient, tiis. Pag minsan, hindi mo nakakaya, talasik. Wala na, ay, nagkasala. Parang gano'n, di ba? So, kailangan, mahirap talaga, no? Pag yung biglaan, di ba, no? Pero yung halimbawa, pag-isipan mo natin kung ito ba'y nakakalugod sa ating Panginoon. Ilagay natin yung pag-inom ng alak. Ito ba'y nakakalugod sa Panginoon na maglasing ako? Parang gano'n, pag-isipan muna natin, no? Oo, gano'n, no? Maraming mga bagay na kailangan pag-isipan natin kung ito ba ay nakakalugod sa Panginoon. Anyway, magbasa na lang tayo sa Biblia. Andiyan lahat ang bad and good, no? Na yun ang gusto ng ating Panginoon, no? Nandun pa rin yun sa Ten Commandments. Nandun din yun, di ba? At number 3 is hindi, tapos na ako sa number 3, no? And number 4 ay nalulugod ang Diyos kapag ang pagsambahin na ay practical. Sabi rito, no?
Sinabi sa Biblia na ialay nyo ang inyong sarili bilang handog, no? Banal, no? No, banal daw, buhay, no? Sariling handog daw, no? Sa ating buhay, no? So, bakit kayo nais ng Diyos ang iyong katawan? Bakit ba gusto ng ating Panginoon ialay natin itong ating katawan? Yun ang ibig sabihin, no? Bakit di niya sinabing ialay mo ang iyong spirito? Yun ang sabi dito, no? Dahil kung wala ang katawan, wala tayo sa mundo. Tama rin naman yun, di ba, kapatid? Kung wala ang katawan, wala tayo sa mundo. Dahil tayo, di ba, yan ang ibig sabihin, no? O, kaya ang gusto ng Panginoon noon, ibig sabihin no, na kailangan natin na kung mag-like Jesus tayo, di ba? Makita sa atin na tayo mga anak niya. No, makita sa atin tayo mga anak niya na sumunod talaga tayo sa kanya. Binigay natin ang ating buhay sa kanya, lakas, no, even though we are maraming mga pagsubok, trials, everything, no, magkaroon tayo ng lakas talaga, pati kaluluwa natin, ating soul, na dito sa ating binasa, dito sa verse, balikan natin dito sa ating verse, no, dito sa Marcos 12:30, ibigin mo ang Panginoong Diyos ng buong puso. Yun ang gusto ng Panginoon, puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong pag-iisip mo, at ang buong lakas. Yun ang sabi niya dito, no? Kaya nga, ito ang sabi dito, bakit nais ng Diyos ang iyong katawan? Dahil kung wala nga itong katawan, wala tayo sa mundo. Kaya yun ang gusto ng Panginoon, no? Oo. Dahil kung wala ang katawan nga, wala tayo sa mundo. Kaya habang andrito tayo sa mundo, yan sayang dito tayo, no, sa lupa, no, ang sabi ng Diyos, ibigay mo sa akin kung anong meron ka. Ibigay mo sa akin kung anong meron ka. Ano bang meron tayo, no? Ano bang meron tayo? Hindi niya kailangan yung kayamanan, di ba? Ang kailangan tayo, yung ating spirito, yung ating, no, ginagalawan ng ating kaluluwa, no? Tama ba yun? Kaluluwa. Spirit. No? Ibigay natin sa kanya, no? Para maging kalugod-lugod tayo sa ating Panginoon. Yun ang gusto ng ating Panginoon, no? Kaya ang sabi niya rito na ibigay mo, no, sa akin kung ano ang meron ka, no? Meron ka. Ano bang meron tayo, no? Kailangan natin na magpakumbaba, no? Magpakumbaba. Andun yung sa na. Yung inulit ko ulit, no? Galatians 5:22-23. Kasi actually, nandun kasi sa dito sa tab. Sayang lang talaga hindi ko siya na mabuksan, no? Sana kinuan ko siya. Next time na lang, no? Ay, baka nandito nga siguro. Kailang magtatagal tayo eh. Meron akong verses dito sa Kailang baka magtagal na lang tayo, no? Anyway, 23 minutes, no? Sa Galatians 5:22-23. Yun ang gusto ng ating Panginoon, no? Na mahalin natin siya, no? Kasi yun ang gusto ng ating Panginoon, okay? Sa pagsamba ay kailangang ialay natin ang ating katawan, handog na buhay, no? Sa pagsasamba ialay natin ang ating katawan, no? Lagyan natin ano nga yun ang last na sinabi ng ating Panginoon, yung sa una ay ang sabi niya rito, ulitin natin ay ayaw niya na pira-piraso lang. Kung magsamba tayo sa Panginoon, ayaw na yung mas marami yung kaligayahan mo pang sarili mo kaysa ating Panginoon, no? Ayaw niya ng ganon. Gusto niya ibigay mo yung buhay mo sa ating Panginoon, no? Saan ba yun? Tapos, ito, no? Yung sabi niya, ayaw niya ng pagsamba ng yung sa Diyos, ano? Dito sa Exodus 23. Kasi, yun ang sabi dito sa John 4:24, ang Diyos ay Espiritu, no? Siya ay Espiritu. Hindi ba't gagawa ng no? Ng kagaya sa kanyang anyo o imahin, no? Na hindi pa ng Espiritu nga siya. Paano naman nakikita, di ba? Oo. Kailangan ayaw niya ng ganoon. At siyempre, taong gagawa. Tayo kasi nagsisamba. Siyempre, katawan natin, di ba?
at ayaw ng Diyos na ang pagsamba ay kaya ibigin natin siya ng buong puso at kaluluwa, no? Number 3 ay kailangan pag-isipan natin ang sa araw-araw na ating buhay, kung nakakalugod ba ito sa ating Panginoon, kung naliligayahan ba sa atin ang ating Panginoon, no? Ito ang sabi ng Panginoon, dahil ang gusto ng Panginoon ay, no, ang katawan, tayo mismo, yun ang gusto niya na mabago tayo, no? Kasi ang katawan natin, andito na yun, si Lord sa ating katawan, sa ating puso, andyan na siya, no? So, dito na lang tayo magtatapos, Lord, mga kapatid, no? Mabilis ba yung pag-share ko? 25 minutes na rin. Oo. Basta, ito din, mas maganda, even though we are Christian, no? Paminsan kasi, pag hindi ka nakakarinig ng mga Bible verse, sharing, ganon, minsan, it's hard talaga to na hindi ka nakikinig sa mga sa mga sharing in Bible study or church, no, sa mga sermon, because sometimes parang you are so thirsty, no? Thirsty. So, uhaw ka sa salita ng Panginoon. Kailan i-balance natin, kumakain tayo ng food, kumakain din tayo ng physical, no? Spiritual. Ano ba yan ba? Physical. Spiritual, no? O kailangan gawin natin yun. Kasi kung mas nabusog tayo sa pagkain ng ating katawan, nabusog tayo, pero ating namang spiritual ay nangihina, ay medyo unbalanced yun, kapatid. Kakailangan talaga natin reminding us, no, na kailangan natin, nga pala, no, makikita natin kung saan yung nagawa natin na hindi nakakalugod sa Panginoon, no? Ako rin, ganun din ako. Minsan, it's hard talaga, but I'm so happy talaga, Lord, in Jesus' name, no? Thank you, Jesus, dahil, of course, trouble din ako sa mga kasama ko sa staff, sa work, ganun. But always pray talaga. Oo, nag-pray talaga ako. And then now we're okay. Praise the Lord, di ba? Thank you, Lord Jesus, no? Kay buti ng Panginoon. I'm so happy. They always praying na sana ganun na lang, kasi it's maganda talaga na nasa work ka, na lahat mga staff makasama mo ay masaya, no? Even though, and then you can share the word of God, no? Kahit ng mga matatanda. Pag minsan, ngayon mga matatanda talaga, pag minsan nagkakaroon kami ng communication, no? Sinasabi ko na, do you believe in God? Yan. Naniwala ba ka kay Lord? Ay, hindi. Ay lang maniwala. Walang Diyos. Parang ganon. Ako, malakas ako dahil sa sarili nila. Meron akong kasamahan namin, no? Kasamahan, hindi pala. Matanda na, matanda siya, no? Sa Roji Home kasi ako nag-work ba. And then, kuan siya, 92 na siya, 92 na yata, 93. Pero, ang lakas-lakas talaga niya, no? Ang lakas-lakas talaga niya. Naglalakad pa siya, nagbibisikleta pa siya, ganon. Ang lakas talaga niya. Titingnan na lang namin dahil ayaw niya na, bantay na lang namin, baka madulas, pero ayaw niya na buhatin namin yung kanyang labahan. Ayaw niya talaga, no? Just one time, sabi ko, naniwala ka ba na may Diyos? Sabi niya, ay hindi ako naniniwala kasi ako ngayon malakas ako dahil gumawa ako ng way na maging malakas ako. Nag-gym siya, kumain siya ng mga vegetable, mga ganun, etc. Yung sabi niya, hindi, yun, sabi ko naman, may Diyos. Isipin mo lang na may Diyos dahil kaya ka naging malakas dahil binigay sa iyo yan ng Diyos. Hindi mo naman nakikita ang Panginoon, hindi mo nakita ang Panginoon. Kaya mo maging malakas ka dahil tinutulungan ka ng Panginoon. Hindi mo siya nakikita dahil siya ay tamasya. Yung tamasya ay spirito. Yung talaga. Kaya ikaw naging malakas ka. Dapat kang maniwala sa Panginoon dahil inalagaan ka niya. Dahil ang age mo lang ganun ay napakalakas mo pa. Papasalamat ka sa Panginoon. Yun, parang naliwanagan siya, di ba? So, ganun. Masarap mag-share talaga, no? Bibigyan mo lang ng timing, no? Bibigyan mo ng timing, mga ganon. And of course, mas masaya talaga mga kasama mo sa work ay pareho kayo masaya, no? Even though they are not born again, kasi mga Japanese kasi, di ba? But, syempre,
paunti-unti, mag-share ka ng salita ng Panginoon, happy talaga. So, I'm so happy today because yung parati akong inaway. Para lang inaway, we're okay, no? Nag-uusap na kami. So, your Lord, thank you, Lord. Grabe talaga ang Panginoon, no? Oo. Kaya, tapos isa namang parati niya akong inaaway din. Kinausap niya ako, gano'n. Kaya I'm so happy, no? Di ba? So, gano'n talaga. No? Kailangan talaga natin na at minsan, pag minsan noon, but now I'm so happy noon, hindi ka sila mabait, and then ako rin, minsan nagkagalit na rin ako, no? Hindi ko sila pinapansin, no? Pero sa aking puso ay galit na talaga ako, tapos nagsusumo ako sa isang Kristiyano na kasama ko sa trabaho din, nag-share kami, gano'n, no? So, syempre, itong topic natin ay patama rin to sa akin. Reminding me, no, na kailangan talaga na mag-ingat din, no? Mag-ingat din. Dahil, andyan naman si Lord, di ba? Andyan si Lord, parati niya tayong binabantayan, di ba? So, yun din, itong sineshare ko, hindi lang sa inyo, sa akin din, no? Kailangan always reminding tayo mga Kristiyano na kahit na magaling na tayo sa lahat, no? Kailangang ingatan natin ating sarili because ang lion, no? Sabi na, ang demonyo, anyan, aaligid-aligid. Pag nagkamali ka, sasakmalin ka. Parang gano'n, no? Kita natin to sa James. Okay, let's pray. Lord, maraming salamat, Lord, sa itong na-share. Ang na-share ko, Lord God, ito'y aral ito sa about isa, Panginoon, na reminding us, Panginoong Ama, na kailangan talaga kami mag-ingat, Panginoong Ama, para nakakalugod kami sa inyo, Panginoong Ama, Lord. Maraming salamat, Panginoong Ama, at hindi nadagdagan ng aral sa amin ito at nadagdagan din ito na kailangan namin mag-ingat talaga gada para bantay namin aming sarili, Panginoon, na kailangan namin ipakita, Panginoon, na mahal talaga namin kayo na sa buong puso namin, sa buong kaluluwa, Lord God. Lord, maraming salamat for today, Lord God. We love you, God. In Jesus' name we pray. Amen. Okay? And then, mag-share ulit ako sa inyo after 2 weeks, no? Yun ang sabi ko sa inyo, after 2 weeks, ay mag-share ako, hindi 1 week, no? Kasi, pwede mang 1 week. Kailang ayoko na lang mag-promise kasi parati ako nagpa-promise na nasisira naman yung promise ko. Diba? 2 weeks na lang. Okay? Kita-kita tayo after 2 weeks. Okay? Love you. And God bless us all. Okay? Bye!